Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapwa ko alumni ng CIT. Magsasalita po ako ngayon sa inyong lahat sa kadahilan ng pagkatapos ng ating matagumpay na Grand Reunion ay mayroon pa rin akong naririnig na mga pasaway. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kilala ninyo ako. Batang palengke ako. Kaya kung ano yung nakikita ko, naririnig ko, sasabihin ko, sasagot ako sa bawat tanong. Hindi po ako magkikimkim. Hindi ko maaaring dibdibin ko lamang mag-isa ang nararamdaman ko. Alam naman ninyo pinaghirapan natin. 1 taon tayong nagplano. Inayos natin ang lahat para masaya at may pagmamalaki ang ating Grand Reunion sa buong bayan ng Paniki. Nakita naman po natin, masaya. Bakit kinakailangan sabihin pa nilang napasaya mo nga ba sila? Ano yun? Nagdududa pa rin kayo? Na hindi masaya? Maaari kinapos ang ating oras dahil sa arbis lang dayjay. Kung nadalagay niya babagkat ka blessings dayta, ampay nagawid da, tapos agreklamo da nga bitin. Hindi naman gano'n na. Ang sinabi ni Mayor, inaproba niya walang curfew. Sumayaw kayo hanggang kaya ng tuhod nyo. In-announce ko pa yun sa stage. Ngayon makakarinig ka, kulang ng oras. Huwag pong gano'n. 1 taon po naming pinaghirapan. Kasama po namin ang mga execom. Bawat leaders po ng batch. Ginaguide po tayo ni Madam Eros, ni Dean Nestor. Ginaguide tayo ng ating chairman. Kung ano ang mabuti at nararapat para sa isang matagumpay na Grand Reunion. Ginawa ko po ang lahat. Nagmakaawa po ako sa gate na sana ay magrehistro doon sa main gate. Dahil ayaw po nating mapasukan tayo ng hindi alumni ng CIT at maaaring ito ay maging sanhi na isang gulo na hindi ka nais-nais. May mga nag-volunteer po mga teachers sa gate. Matagal din pong kinontrol namin ang main gate. Dahil ang kagustuhan ng mga alumni ay makaupo kaagad. Hindi pa po tapos yung numbering ng tables. Nagkagahol-gahol po tayo, nandun na isa sa mga flows na problema na nakita namin. So alam na natin kung paano isaayos. Nairaos naman natin. Pinag-uusapan ng buong bayan. Maraming naiinggit at napuno natin ang auditorium. Yung unang accounting namin, 1,400. So, umorder ako ng 1,500 na upuan. Pero alam nyo ba, yung 2,000 registration cards na pinagawa ko, naubos. Marami pang naghanap. Sa katarantahan ng mga officers kung paano isaayos ang rumaragasang attendance, mga late registration. Kaya kami nag-announce ng 500 na sana wag na silang dumating. Pero nagpumilit po silang pumasok. Isa pang butas, mga kasama.
Yung binigay kong 200 tickets to complete the 2,000, binigay ko po doon sa gate. Wala pong bumalik sa akin. Kung kukwentahin mo yun, magkakahalaga ng 10,000. Masama po loob ko. Dahil umasa pa ako na mapagkakatiwalaan ko ang mga taong nakadeploy sa main entrance. Pero nawala ang sama ng loob ko nang makita ko't may saayos. At mapaupo ang mga alumni. At ako'y umakyat sa stage, nakita ko po talaga ang himala. It's unbelievable, sabi ko nga sa inyo. Hindi kapani-paniwalang attendance. Doon pa lang nakita na natin na pinagmamalaki natin CIT, the product of most of the educators in the province. Ganito pala parang mga bata. Ganun na ba ang foundation na itinuturo sa atin ng ating mga guro o ng inyong mga magulang? Nawalan po tayo ng disiplina. May mga senior citizens sinasabi, dito na lang mas malapit kami papasok. Ilang beses po akong nagbukas-sara ng gate sa likod sa kagustuhan kung magkaroon tayo ng security. Hanggang sa ako po ay sumuko na. Lumipat ako sa main gate at nakita ko ang isa pang problema. Mabuti na lamang, mga kapatid, merong isang volunteer teacher doon na alumni din, hindi ko kilala, hindi officer. Siya ang nagsaayos. Pinapila niya yung mga alumni at nilagyan niya yung binibit-bit na mga asheras na bats na sign. Niayos po ng ating alumni na yon. Mabuti pa nga yung nagkukusa Nagkukusang tumutulong. Niayos niya. Subalit nung maayos na, at naayos na rin yung numero sa loob ng mga upuan, lumapit sa akin si Arlene Gatmay Tanlial at sinasabi niya, "Sir, ubos na po yung mga nagre-register pero marami pa pong late registrars. Kailangan namin ng staff." Ang sabi ko, meron pa po akong 200 dito, ingatan mo yan. Pondo natin yan. Huwag mo ipapahingi. Dahil pantulong yan sa mga bayarin natin. Wala pong bumalik sa akin. Pina-explain ko si Arlene. Sabi ko, kausapin mo si Eros kung kanino mo binigay na teacher ang mga stubs ng mga tickets na yon. So ganun po. Naiayos natin. Nakaupo. Nagbukas ang programa. Eto na naman ang reklamo ng iba. Isa lang naman yung nakita kong reklamo, na yung SAS nawawala. Totoo po, marami pong mga SAS na hindi natapos. Bakit po? Dahil late na rin po kayong nag-submit na mga pangalan ninyo. Kung sino-sino po ang muse, sino-sino ang face of, sino-sino ang king of the night, queen of the night. May mga na-delay pong nag-submit. Naghihintay po si Hart Castillo dahil siya po ang finished production line. Siya po ang nananahi. Ganito pa proseso. Yung mga nire-recommenda po ninyong mga beauty titles, kinukuha namin ng pangalan. Tapos ipapaprint namin yung SAS na yun sa isang supplier. Ang nangyari, nagkaroon ng mga pahabol. Adjustment.
Nahirapan po yung ating mananahing si Heart Castillo. Hindi nyo po alam, alas 3 ng hapon, February 22, meron nang nagre-register dito si Heart Castillo nananahi pa dahil sa mga pahabol. Okay, puntahan natin yung lineup of beauties. Sa lineup po ng beauties, may flaws pa rin tayo doon. Napag-aralan na rin po namin yun. Yung linya, kasi po, hindi 50% lang ang dumalo na practice. Humingi kami ng practice, ilan lang po nakarating. Hindi namin alam kung sa ano-anong kadahilanan. May nagsasabi, jet lag. Bakit? Problema ba yon? Yung kapatid ko may jet lag, nandun eh. Yung hipag ko may jet lag, nandun eh. Yung iba pa mga overseas, may jet lag din pero nandun eh. Ilan lang ang nag-practice, kaya nung actual na po eh. Hindi alam kung saan pupunta yung mga hindi nag-practice eh. Ngayon, yung issue ng SAS, doon po kami humihingi ng paumanhin. Dahil nga po sa oras na inahabol ni Jella Marquez, siya po ang in charge sa mga beauty queens. Nalito na rin po. Kaya po, nagkagulo na yung pagkahanap ng mga SAS. Kaya humingi po kami ng paumanhin doon. Napag-aralan na rin po natin kung paano ayusin nyo kung may susunod pang reunion. So nag-enjoy tayo, pinarangalan natin lahat ang mga alumni mula sa pinaka-senior na teachers hanggang sa pinakabatang teachers. Pinarangalan natin ang mga ex-com leaders na siyang naging dahilan kung bakit ganon tayo kadami dahil pinaghahanap nila ang kanilang mga classmates. Mahigit pong 2,000 umabot. Subalit, alam nyo ba, meron pa tayong isang opportunity doon. Dapat 60 batches tayo, pero ang active lang doon 37. Kalahati lang po ang active. Dahil ayon sa aming pag-aaral, itong mga millennials ay wala pang sapat na kakayahan para gumastos ng 300 para sa t-shirt, 300 para sa registration. Ang hirap po sa atin eh. Noong 2014, 500 po registration. Wala akong narinig na ganyang reklamo na mahal ang ticket. Bakit ngayon 300? Ang dami kong narinig na ang mahal-mahal naman. Sabi ko sa mga batch leaders, maghanap kayo ng sponsors para ma-solve ninyo yung mga problemang ganyan. May mga nakahanap na ibang batches, nakahanap na sponsors, kaya madami sila. Pero yung mga walang-wala talaga, hinahanapan pa rin ng sponsors pero ayaw dumalo dahil nahihiya daw sila at walang nangyari sa buhay nila. Bakit ganun? Pinipilit naman nating mapasaya, may balik. Kaya nga reunion, ibalik ang araw ng ating kabataan. Ating alalahanin. Hindi po ako naniniwala na hindi ko sponsoran ng mga kaklase yung may pera. Yung mga umunlad. Hindi ako naniniwalang hindi kayo ililibre o sasagutin ang registration petitions ninyo. Misis ko nga eh, ayaw umaten ng batch 75 sa Grand Reunion eh. Dahil meron silang 40th anniversary sa batch nila. At isa-celebrate nila next month. Anong ginawa ng misis ko? Sumama tayo sa parade,
sumama tayo sa gala night. So sinagot niya, t-shirt. Sinagot ng kapatid ko yung ibang registrations. So pinaghati-hatian nila. Bay, mas madami pa sila sa amin sa Bat 74. So, masaya. Yung pong kwitis, alam niyo po ba kung magkano yun? 54,000 po yun. Humingi po ako ng tulong sa mga kilala kong magagaan ang loob at handang tumulong. Salamat sa ating alumni na taga UK, Batch 85, Imelda Gonzales. Hindi nyo po makikilala sa Facebook yan dahil ang ginagamit niya, Larry Corpus. Facebook ng asawa niya. Thank you, Imelda. Meron pa isa, Batch 2002. Ito bata ito, tatrabaho sa Singapore. Nag-donate din siya. Sandy Gallarde Raka. Nakita nyo, pumila din siya, nag-miss siya. Ganda niya, hindi ko nga nakilala nung Romampa So, nag-enjoy tayo lahat. Nakita ko, sumasayaw naman. Ba't nakakarinig akong hindi daw sila nag-enjoy? Hindi tama yun. Yung nagsasabi nun, siya lang. Sarili lang niya nagsasabi nun. Naninira lang yun ang sama natin. Ito, kagabi, may nabasa ako. Naghahanap, sabi, bakit daw may dinner ticket? High blood ako. Tatapatin ko kayo na high blood ako. Saan ka makakita na tapos na yung event? Hahanapin pa yung dinner ticket at tuturuan pa yung mga organizers na sa susunod, sana wag nang lagyan. Yung Noelo Campong yun, Batch 80 po yun, taga-samput. Ang tunay niyang pangalan, Manuel Prada. Trolls, pampagulo, buwisit. Yung unang bukas po natin ng Execom, Batch 80 po ang nakausap ko. Marami pong balikbayan dyan. Marami pong overseas workers dyan. Nakahanap ako dyan ng 10 at humingi ako ng donation sa kanila. Kaya alam ko makakatulong. Subalit, after 3 months may sumingit, lumitaw yung faction group nila. Yung pinagmamalaki nila sa akin na 138 solid group, Batch 80 mapagmahal. Sumabog po yun. Nawala sila, nag-out sila lahat sa Execom. Bandang April yon. Ito, January, malapit na. Malapit na tayo. Only 30 days before the grant. Lumitaw na naman ang Batch 80 at gusto raw sumama. Nakiusap sa akin si Dr. Yuarica Gomez. Sabi niya, pakisama po si Dennis Mangabal. Siya po ang natasang magpre-represent sa Batch 80. Sinama ko siya. Pinahabol ko t-shirt niya. Kahabol registration. Umabot din po sila ng 70 out of 138. Papasalamat pa rin ako kay Dennis. Kahit sumabog yung Batch 80, naka-70 pa rin siya. Hindi ko alam kung nakapasok dun yung mga kaaway nila, yung faction group nila. Hindi ko na po binantayan yun. Dahil gusto ko lahat
maka-attend po ng Grand Reunion. Walang mahirap, walang mayaman. Gusto ko pong lahat ng alumni ay bantayan, mahalin, at i-share ang mga nangyaring mga taon na lumipas sa bawat buhay ng isang alumni. Talaga pong masakit ang loob ko, yung Noel Ocampong yan. Sabi ko sa kanya, hahanapin kita. Pinaimbestigahan ko yun. Natawag kong gago, stupid. Yung unang post niya, ni kunakti ni Madam Eros, gungunam na, awan na muna. Paano? January lang sila pumasok. Magpopo siya alanganin pa. Ba't di siya magtanong sa leader niya? Hindi ba naman si Raulo yun? Nasaktan ako dahil tinuturuan niya ako. Tinuturuan niya organizing officers kung anong gagawin. Hindi siya, wala siyang konsensya. Sabi ko, pinaimbestigahan na kita. Alam niyo sagot niya? Okay po. Meron bang normal na taong gano'n ang sagot? Pag sinabi niyang pinaimbestigahan na kita, sabihin mo, okay po? Hindi magre-react ka. Ay nako. Yung Noel Ocampong, yung tao ni Dennis yun, ayon sa aking bubuwit. Madali ko naman siyang kausapin. Inihintay ko lang naman siya mag-sorry. Hindi siya nag-sorry sa akin. Kaya patuloy akong nagpo-post ng patungkol sa kanya, sa ugali niyang. Sabi niya, siya daw makadiyos ako daw demonyo Meron pang isa, yung kaklase rin niya, yung Venus ba yun? Abroad din yun. Dapat daw, hindi gano'n nasalita ako, bad mouth daw ako. Sabi niya. Dapat daw, hindi ako magsalita sa mga kabatsmates ko ng gano'n. Hindi ko naman siya kabatsmate. Sabi ko, Arwi, tingnan niyo po yung thread ng GC. Pati yung Venus na yun. Wala po. Wala rin po sa sarili. Pasensya ka na, Venus. Sinabihan na kita nung una pa, tulungan mo kami. Tapos ganyan ang i-reply mo sa akin. Nag-sorry na rin ako kay Madam Arce dahil nung umpisa ng pag-organisa natin, nag-discussion din kami ni Madam Teresa Arce. Dahil inayos ko pa lang yung mga video ko, hindi siya kasama doon Reklamo na Sabi ko, hintayin mo muna, tapusin mo muna yung ginagawa ko. Nagpra-practice pa lang ako Magtere, pangalawa, sorry ko na to. So, yun lang po ang hindi ko nagustuhan. Kaya naghahanap pa po ako ng mga alumni na hindi po sumang-ayon sa plano ng EXICOM. Naghahanap po ako para alam ko po kung sino wawalisin ko. Para malinis ang susunod na Grand Reunion. Ito po, Nori Alonso, maliit na instrumento lamang sa Grand Reunion. Wala po ako may pagmamalaki sa inyo, pero binigay ko sa inyo lahat ng oras ko. Hindi nyo lang alam. Puntahan nyo ako rito, papakita ko sa inyo kung magkano ginastos natin. Malaki po ang kakulangan ng ating pondo versus sa gastusin. Sa palagay ba ninyo, yung 300 ninyo sasapat para bayaran yung merienda ng orkestra, merienda ng mga volunteers natin? Registration 300, yung t-shirt naman pumunta lang sa suot ninyo Pero yung registration 300, maghahanap ka pa ng pagkain mo. Yung upuan mo, yung mesa mo,
Sharing yan eh. Yun is, ayawan ko. Sama-sama yan eh. Sama-sama rin tayo sa gastos. Pero ikaw mismo na nagre-reklamo na mahal ang registration, kwentahin mo magkano ang gagastusin mo. Lahat naman po na organization eh. Hahanapan ka eh ng pondo para may panggastos. Pasok ka sa Rotary, may membership fee yun. Sa Masonry po, 50,000 na membership namin. Mason po ako. Magpapakain ka pa. Kada buwan, totokahan ka. Eh kung 50 kayong membro, kakain kayo sa magandang restaurant, 500 per head. Gastos ka po, 25,000 yun. Gastusin mo. Pakain ka sa restaurant, 500 per head na costing. O kahanapin mo, rereklamo ka, 300, mahal-mahal naman. Hindi po ganoon. Isayos po natin ang ating sarili. Ang ating mga puso, linisin po natin. Kilala ko na po kayo halos sa lahat. Kilala ko po kung sino sa inyo ang malinis ang puso. Kilala ko rin ang mga kontrapelo. Nakilala ko na po ang halos sa lahat na alumni sa CIT. Maraming pong salamat at inatasan akong maging VP for External Affairs. Nagkalap po tayo ng pondo kung saan-saan. Hindi nyo po alam ang hirap na mga kasama ko sa OBP team. Kaya nakikiusap po kayo, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag pong tuturuan ang organizing officers kasi po yan tapos na. Sana noon pa nag-volunteer ka maging officer. Kung magaling ka sa susunod na reunion, mag-volunteer ka. Sabihin mo, makakatulong po ako sa reunion. Hindi yung nanonood ka lang tapos sa bandang huli, magkokomentaryo ka pa. Ginawa mo, i-volunteer mo yung sarili mo. Makakatulong po ako sa Grand Reunion. Sama niyo ko. Dapat ganun ang attitude. Hindi yung nanonood ko tapos magko-comment ka. Ano nagawa mo? Ngayon, umpisahan na naman natin ang pagpaplano. Ang pangarap natin, 5 years after. Kausap ko si Manong Rostum kanina sa stage, kasabay kong nag-judge sa field demo ng CIT High School. Sabi ko, Manong, after 5 years, ulitin natin. Nag-aalangan siyang sumagutel, but 66 siya. Ilang taon na kaya siya after 5 years? Sabi ko, sige Manong, tatanungin ko yung susunod na generation, kung maaari 2 or 3 years, umpisahan na ang isa pang Grand Reunion. Dahil sa after 5 taon nga naman, baka hindi ko alam, hindi natin alam ang araw ng bukas. Kaya nakikiusap po ako mga kapwa ko alumni. Hindi po ako magsosorry sa inyo. Gawin po natin ang nararapat para sa ating alma mater. Yun lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-ibig, kung may pag-ibig, walang away. Mahalin po natin ang bawat isa. Mag-ibigan po tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Good night po.